dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko'y litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y magagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay. Pinatawad at binago mong tunay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karaman. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nakikilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nakikilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay nga dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang alay ko sa'yo. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, mga kababayan, muli isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napapakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakikinig sa himpilan ng New Gen FM 100.7. Tayo po ay napapakinggan dito po sa Bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon. Tayo rin po ay napapanood sa Facebook page ng UPC Bulan Church sa ating pong daily program. At ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na bumabati po sa inyo at nag-aanyaya na sa loob ng isang oras tayo po ay magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Manatili po tayo nakatune in sa himpilang ito ng New Gen FM 100.7 at sa mga viewers natin sa Facebook Live, patuloy lang po nating i-share ang ating pong episode ngayong umaga upang sa ganon mga kapatid ay marami pong mga kababayan po natin na nangangailangan ng salita ng Diyos ang maabot ng mga bagay na ating ipinaglilingkod, mga espiritual na bagay
na ito ang maglalapit sa tao patungo po sa presensya ng ating Panginoon. Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ngayon po ay araw ng Martes, mga kapatid. Salamat po sa Diyos sa patuloy po na patnubay at biyaya na pinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Sa kalakasang pisikal, buhay at hininga na patuloy pong ipinapahiram ng Panginoon sa atin. Mga bagay na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Sapagkat kung wala ang Panginoon, ay wala po tayong magagawa. Kaya dapat lamang pagising natin sa umaga, ang unang mabigkas ng ating mga labi ay mga salitang pasasalamat at pagpupuri sa Panginoon. Bawat umaga na tayo nagigising, bawat umaga na tayo po ay nakakabangon, pagpapala po yan na hindi mababayaran ng salapi na dapat nating ibalik sa Diyos ang kaluwalhatian, pagpupuri at pagsamba. Purihin ang Panginoon. So mga kapatid, nais po nating batiin ang ating mga kapatiran sa United Pentecostal Church Bulan sa 3 congregation na ating pong pinangangasiwaan sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran dyan po sa congregation ng Magsaysay Bulan. Pagpalain po kayo dyan ng Panginoon mga kapatid sa panguna ng ating coordinator po dyan, si Brother Juby Laudit and Sister Melda. I-bless po kayo dyan ng ating Panginoon together with your family at lahat ng mga kapatiran dyan na masigasig na naglilingkod sa Panginoon. Sumain niyo po ang pagpapala at biyaya po ng ating Panginoon. Mamaya po ay meron tayong dyang prayer meeting sa Magsaysay Congregation alas 3 ng hapon. Purihin ang Diyos mga kapatid. At pagdating naman po ng alas 5 ay meron po tayong Bible study. I-resume na po natin yung ating Bible study dyan po sa Azul Family, dyan po sa Barangay Aquino. So, kasama po natin dyan si Ma'am Dayan at si Brother Marlon at mga kasama po natin dyan ng mga masigasig na kapatiran dyan po sa Azul Family mamayang alas 5 ng hapon ating pong Bible study. Pagbati din sa ating congregation dyan sa Santa Remedios Bulan, pagpalain po kayo dyan ng Panginoon. At ganun din ang ating congregation dito po sa Iquirino, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. And I appreciate all the effort and sacrifice mga kapatid ng ating mga Bible study teachers and cell group leaders sa inyo pong pagtupad ng may kagalakan sa inyo pong mga ministry na iniatang sa inyong mga balikat upang patuloy na kayo'y gamitin ng ating Panginoon. Lahat ng mga Bible study teachers ng UPC Bulan Church, mga cell group leaders, elders, departmental leaders na masayang ginagampanan ng kanilang ministeryo, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. And last week mga kapatid, meron tayong 6 na newly baptized sa United Pentecostal Church Bulan. Welcome po sa paglilingkod sa Panginoon. Lahat ng mga newly baptized, i-bless po kayo ng Panginoon, patuloy na palakasin, palaguin sa pananampalataya. Sa mga nais pong magpaabot ng inyong mga messages mga kapatid, maaaring yan ay prayer request, maaaring yan ay mga testimonies kung paano nagiging blessing sa inyo ang programang ito. O di kaya naman, marahil yan po ay mga katanungan na nais niyong bigyan ng kaliwanagan sa pamagitan po ng salita ng Diyos. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa inyong lingkod sa 0951-932-0038. 0951-932-0038. Yan po ang ating contact number mga kapatid. At batiin po natin ang mga dumalo kahapon sa opening ng Bible study ng grupo ni na Sister Marife Kalupit at ang kanyang mga kasama sa evangelism team. Ang mga bisita po kahapon, nais nating batiin, Sister Imelda Gocoyo, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kenny Rose Bazares, pagpalain po kayo ng Panginoon. At Sister Marlene Gloriana,
pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ganda si Brother Nestor Gocoyo, dyan po sa Santa Remedios. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Tess, i-bless po kayo ng ating Panginoon. At lahat ng mga kapatiran natin dyan na masigasig, na naglilingkod sa Panginoon, dyan po sa area ng Santa Remedios, Bulan. Purihin ang Diyos mga kapatid, at nais din nating batiin yung ating bagong kakilala na family dyan po sa Barangay Managanaga. Batiin po natin Sister Jana Kasim, praying for your complete recovery. Ayan, siya po ay inoperahan nung Sabado. Ang kagalingan, complete recovery and miracle, ipagkaloob po nawa ng Panginoon sa inyo. Sister Jana Kasim, ganun din Sister Salve Kasim. I-bless po kayo dyan ng Panginoon. Si Brother Joshua Murata Franche. At ganun din si Tatay Salvador Diaz. Good morning po sa inyo dyan. Pagpalain kayo ng Panginoon. At Sister Cristina Reyes Guyala. Yung mga daupang palad po natin dyan sa ating bagong Bible study, and the rest mga kapatid of our visitors. May mga baguhan din nung second time tayong dumalaw. I-bless po kayo ng ating Panginoon. At ipinag-aanyaya po namin sa inyo mga kapatid ang ating mga pagtitipon at pagsamba na isinasagawa sa United Pentecostal Church Bulan. Araw ng Sabado ang ating pagsamba ay dyan po sa congregation ng Magsaysay Bulan, alas 6:30 ng umaga. At Sabado pa rin, dito po sa Ikirino Congregation, alas 8 ng umaga ang ating pagsamba. At ganun din, pag-araw ng Linggo, ang ating pagsamba ay dyan po sa ating panambahan sa Santa Remedios Bulan, alas 7 ng umaga. So yan po ang ating mga schedule ng gawain, at naway patnubayan tayo ng Panginoon sa ating pong mga pagtupad sa kalooban ng ating Panginoon. And I invite all our listeners sa radio dito po sa Bayan ng Bulan na kayo po ay makasubok na makadalo sa gawaing ito ng United Pentecostal Church Bulan. At nais po nating i-recognize ang ating mga viewers sa Facebook Live. Salamat po. Paki-share na lang po ng ating episode para marami din po ang makapanood na mga nangangailangan ng salita ng Panginoon. Good morning kay Pastora Sheila May Piñaranda, watching from UPC Sabah, Malaysia. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ang inyong buong congregation na laging nakasubaybay sa programa natin tuwing umaga. Brother Tofi Mendoza, good morning. Sister Angelita Liguro, Sister Rebecca Montemor, good morning. Thank you for watching. Sister Melody Herrero, thank you for watching. Sister Angelita Castillo, thank you for watching. Sister Lita Sultan, Sister Christy De Suyo, thank you. Sister Yoli Albao, good morning po sa inyo. Sister Cristita Bugayong, thank you for watching. Si Jessie Baskina Manlangit, thank you for watching. Si Brother Julio Guelas, watching from Saudi Arabia. Pagpalain ka kapatid ng ating Panginoon at ingatan ka lagi at patnubayan ng Panginoon ang inyong pagsisikap. Si Brother Joe Lorenzo Acosta, good morning. Thank you for watching. Sister Margie Isiha and Brother Jaime and the whole Isiha family dyan sa Santa Remedios. Gandin si Nanay Puring, Solidad family, Guneo family, good morning po sa inyo dyan. At maging si Sister Gemma Guelas. Ayan, pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon. Praise the Lord. Patuloy po tayo mga kapatid. Sister Isabel Espirito, good morning. Si Brother Julius Perua, thank you for watching. Pagpalain kayo ng Panginoon. Brother Serafin Akiwo, good morning.
Praise the Lord. Maging si Brother Emil Tapit, good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon. Si Leali Gonzaga Jaming, good morning. Sister Marilu Nervida, thank you for watching. Praise the Lord. Sister Maricon Hibaga, dyan sa Magsaysay. Sister Regalo Senior, good morning. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Sister Marlene Gulyoso, dyan po sa Tulatula Sur. From Japan, Sister Lisa, good morning po. And all our brethren, mga kapatid dyan po sa UPC Japan. Yan, sina Sister Regine Chuji, Sister Christine, and Sister Cherry, at marami pang iba. Praise the Lord. Sister Lani Julian sa Rojas City, good morning. Sister Erlinda Bandoho Borak, Sister Evelyn Valencia Punzalan, watching from Palau. Thank you po. Sister Aida Ramos, thank you for watching. Sister Laura Gumban, at ang buong Guwan family diyan po sa Lahong. Sister Eileen Zabala, thank you for watching. Praise the Lord. Si Kajomar, ayan, thank you for watching. Maging si Sister Regine Chuji sa Japan. Si Daniel Vargas Orgaya, thank you for watching. Zinaida Obado Doctolero, thank you for watching. Sister Mirna dyan sa Kuwait, pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Egina Banisok Tayab. Sister Miguela Mira, watching from Italy. Ayan, good morning. Sister Eleanor Giocado from Pasig, watching from Pasig, together with your family. I-bless po kayo ng ating Panginoon. Sister Christy Rosary Magkayan, thank you for watching. So, pakishare-share na lang po mga kapatid upang marami pa po ang maabot na mga kababayan natin. Sa tulong po ng inyong pag-share ay marami po ang nararating ng salita ng ating Panginoon. So, sa pagkakataong ito mga kapatid, tayo po muna ay mananalangin bago tayo dumako sa salita po ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, kami po ay nagpapasalamat sa biyaya mo at pagpapala na ngayong umaga. Iginising mo po kami at ibinangon mula sa magdamag na kapahingahan upang patuloy na mamalas ang iyong kabutihan at may bahagi sa iba ang iyong mga salita na magdudulot ng kapayapaan at kaligtasan ng kaluluwa ng bawat isang sasampalataya at tatanggap sa iyong ebanghelyo. Panginoon, dalangin po namin ang mga prayer request na sinend po sa aming page. Patuloy namin dinudulog sa iyo. Ikaw po ang patuloy na magkaloob ng katugunan sa lahat ng mga prayer request na idinudulog po sa page na ito. So, thank you mga kapatid. At sa pagkakataong ito, tayo po ay dadako na sa ating paksa na pag-aaralan ngayon. So, naunawaan po natin mga kapatid na sa bawat sekta o relihiyon, mayroon pong iba't ibang tinataglay na paniniwala at pananampalataya at aral patungkol po sa Diyos. Sa Christianity, mga kapatid, mayroon pong iba't ibang paniniwala tungkol sa Diyos. May mga nagtatanong po sa akin, Pastor, ano po ba ang paniniwala ng United Pentecostal Church tungkol sa Diyos? Kasi lahat naman naniniwala sa Diyos, pero iba-iba po ang tinataglay na aral kung sino ang Diyos, kung ilan ang Diyos. Yan po yung mga mahalagang usapin na bago ka makapaglingkod sa Diyos ng tama, kailangan maging klaro ito sa puso at isip ng isang tao bago niya magawa ang tamang paglilingkod. You cannot serve the unknown God, mga kapatid. Hindi ka pwedeng makapaglingkod sa Diyos na hindi mo muna siya nakikilala ng lubusan. Sino ang Diyos? Ilan ang Diyos? Pag sinabing ilan, bilang ang pinag-uusapan dyan, mga kapatid.
Kasi may mga naniniwala na ang Diyos ay marami. Mga kapatid, ang tawag doon ay polytheistic belief about God. Pag sinabing polytheistic, many. Mga kapatid, mayroon namang dualistic. They believe na ang Diyos ay dalawa. Mayroon namang Trinitarianism. Mga kapatid, ano itong Trinitarianism? Ito po ay aral na unang ipinakilala ng Roman Catholicism na ang Diyos daw ay mayroong tatlong hiwa-hiwalay na mga persona. Ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, magkahiwalay, ang Espiritu Santo ay Diyos, hiwalay din. So, puro sila Diyos, magkakaiba, mga kapatid. So, ang tawag doon ay Trinity belief or doctrine or triune God na tinatawag. Pero hindi po yan sinasang-ayunan ng banal na kasulatan kung ating pag-aaralan ng mas malalim na pag-aaral. Yun namang naniniwala na dalawa ang Diyos. Ang Ama, Diyos, ang Anak, Diyos, at ang Holy Spirit di umano ay kapangyarihan lang ng Diyos. So, hindi na nila kinoconsider na Diyos. Ngunit, sa mga nagtatanong po sa atin, mga kapatid, ano ba ang paniniwala ng United Pentecostal Church tungkol sa kung sino at kung ilan ang Diyos? Kami po ay naniniwala, mga kapatid, alang-alang doon sa mga nagtatanong nito, na kailangan din naman natin itong liwanagin, alang-alang po sa ikauunawa ng ating pong mga taga-subaybay. Kami po ay naniniwala na mayroon lamang iisang tunay na Diyos. Pag sinabing iisang tunay na Diyos, hindi po yan tatlo. Hindi po yan dalawa. Hindi po yan marami. So, kami yung nagtataguyod ng tinatawag na one God belief. Numerically, one God belief. Iisang Diyos ang pinaniniwalaan. Amen. Mainam na tingnan natin, mga kapatid, dito po sa Isaiah upang mas maliwanagan po tayo, mga kapatid. Ang Panginoon mismo sa Old Testament ang nagsasabi, mga kapatid, kung ilan ang Diyos, mayroon pa bang Diyos maliban sa Kanya, o siya lang at wala ng iba? Isaiah chapter 43 in verse 11, ako, singular, ako sa makatuwid bagay, ako ang Panginoon, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Alam natin, mga kapatid, na si Jesus Christ ay tagapagligtas. Kaya ang amin pong paniniwala, yung Ama na nagsasabi nito na ako ang Diyos at walang iba, ay walang iba kundi kung sino ang dumating na tagapagligtas. Kasi ang sabi po ng Ama sa Old Testament, ako sa makatuwid bagay, ako ang Panginoon, at liban sa akin, singular, ay walang tagapagligtas. Ilan po ang tagapagligtas? Isa lang. Sino po ang dumating sa atin sa mundong ito upang maging tagapagligtas? Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Isa lang daw ang tagapagligtas. At yung tagapagligtas na yon ay siya rin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Ituloy natin. Ako'y nagpahayag at ako'y nagligtas at ako'y nagpakilala at walang ibang Diyos sa gitna ninyo. Kaya't kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at ako ang Diyos. Oo, mula nang magkaroon ng araw ay ako nga, at walang sino mang makapagligtas sa aking kamay.
ako'y gagawa at sinong pipigil? So itong talatang ito mga kapatid, isa pa lang yan, pero maliwanag po na kung uunawain natin sa konsepto ng kapahayagan tungkol sa iisang tunay na Diyos, yung dumating sa atin na tagapagligtas, walang iba kundi si Jesus Christ, ay siya yung nag-iisang tunay na Diyos na ang sabi po ng Isaiah, mga kapatid, maliban anya sa akin. Kaya hindi po kami naniniwala na may tatlong persona sa pagka-Diyos na hiwa-hiwalay kasi ang tatlo ay plural na po yun, mga kapatid. Kung tatlo sila, maliban sa amin ay walang Diyos. Pero hindi po ganon ang nakasulat. Ang sabi po ng Ama, ako sa makatuwid bagay, ako ang Panginoon. Liban sa akin ay walang tagapagligtas. Siya na Panginoon, siya ang Diyos. At siya rin ang tagapagligtas. Kasi meron pong mga pangkat ng pananampalataya na ang paniniwala nila, iba daw ang Panginoon at iba ang tagapagligtas. Mga kapatid, iba daw ang Panginoong Diyos at iba ang tagapagligtas. Ang liwanag po dito, sabi ng Panginoong Diyos na tinawag din na Ama sa Old Testament, ako at walang iba liban sa akin. Ako ang Panginoon at liban sa akin ay walang tagapagligtas. So dito po sa Isaiah 44 verse 6, ganito ang sabi ng Panginoon ng Hari ng Israel at ng kanyang manunubos na Panginoon ng mga hukbo. Ako ang una at ako ang huli, at liban sa akin ay walang Diyos. So, ang Ama pala siya ang Alpha and Omega, first and the last. Si Jesus Christ, tinawag po na Alpha and Omega. In verse 7, at sino naggaya ko, tatawag at magpapahayag at mag-aayos ng saganang akin, mula ng aking itatag ang matandang bayan at ang mga bagay na dumarating at ang mangyayari ay ipapahayag nila. Kayo'y huwag mga takot o magsipangilabot man. Hindi ko baga ipinahayag sa inyo ng una at ipinakilala at kayo ang aking mga saksi. May Diyos baga liban sa akin? Oo, walang malaking bato. Ako'y walang nakikilalang iba. Di ba ang Diyos, mga kapatid, all-knowing God? Bakit sinasabi ng Diyos na nakakaalam ng lahat na wala daw siyang kilalang iba maliban sa Kanya? So ang Diyos na nga mismo ang nagsasabi. Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Ibig sabihin, sa Bicol, di ta na mausipan ang Diyos. Hindi tayo pwedeng magmarunong sa Diyos. Kung ang Diyos na nga mismo ay nagsasabi na maliban sa akin ay walang iba at wala akong nakikilalang iba. Kaya medyo delikado po yung kalagayan ng mga naniniwala na maliban daw kay Jesus Christ ay may iba pang Diyos. Ang Diyos na nga po mismo ang nagsasabi sa Old Testament na wala akong kilalang ibang Diyos. Bakit kayo may kilalang iba? Samantalang ang Diyos, wala siyang kilalang ibang Diyos. Kaya kami po ay hindi naniniwala na may tatlong mga hiwa-hiwalay na persona sa pagka-Diyos. Yung Trinity Doctrine, tinawag pa nga nila yan na Holy Trinity. Wala pong word na Holy Trinity sa Biblia or word na Trinity. Sapagkat hindi po yan itinuro ng mga propeta, hindi po yan tinuro ng mga apostoles, at lalong hindi itinuro ng Panginoong Hesukristo. So ang sabi po ng nag-iisang Diyos na tinawag na Ama sa Old Testament, maliban sa akin ay walang Diyos at walang malaking bato, ako'y walang nakikilalang iba.
Ayon, mga kapatid, maliwanag po. Isaiah 45 verse 5, Ako ang Panginoon at walang iba. Ulit-ulit po yan, mga kapatid. Kung tatlo sila, mali yung nakasulat dito. Isasabihin sana dito, dapat kami ang Panginoon at walang iba. Pero dahil ang sabi po dito, ako, singular, ako ang Panginoon at walang iba, liban sa akin ay walang Diyos. Aking bibigkisan ka, bagaman hindi mo ako nakikilala, upang kanilang maalaman mula sa sikatan ng araw at mula sa kalunuran na walang iba liban sa akin. Ako ang Panginoon at walang iba. Now, doon kasi sa Trinity na paniniwala, sinasabi din nila na isa lang ang Diyos. Ayaw din naman nilang banggitin na tatlo ang Diyos. Kaya nga mayroong deception, mga kapatid, sa ganung paniniwala. Hindi nila dinideclare na tatlo ang Diyos, but the way they explain, nananalangin sila sa Father, nananalangin sila sa Son, nananalangin sila sa Holy Spirit. E di ilan ngayon ang Diyos na tinatawag mo? Kung tatlo ang tinatawagan mo, di tatlo ang kinikilala mo. Pero ayaw din nilang sabihin na tatlo yan. Kasi nga lalabagin yung mga nakasulat sa Biblia that there's only one, numerically one true God. So you can see the deception. They don't say that God has three. Mga kapatid, hindi nila sinasabi na ang Diyos ay tatlo. Pero ang dinadasalan nila, wino-worship nila, ay tatlo. They worship the Father separately, they worship the Son separately, and they worship the Holy Spirit separately. But they don't say that there are three gods. Pero yung kanilang practice of prayer, practice of worship, mga kapatid, hiwa-hiwalay nilang tinatawagan yun sa panalangin, yung Ama, Father God, ang tawag nila, at si Jesus Christ, may separate din silang pakikipag-usap sa panalangin. Although sa iisang prayer, pero ini-specify nila that they are talking to the Father God, and they are talking to the Son of God, Jesus Christ, and they are talking to the Holy Spirit. Pero ang tatlong ito ay hindi po mga persona, kundi tatlong mga gampanin at kapahayagan ng iisang Diyos lamang. Kaya kung atin pong babasahin yung sinabi ni Jesus Christ, mga kapatid, sa aklat ng Juan 10:30, mga kapatid. Alam kong nabasa nyo na ito, pero maganda ay balikan natin. Ano mismo ang statement ng ating Panginoon dito po sa John chapter 10 verse 30. Ako at ang Ama ay iisa. Nung narinig ito ng mga Hudyo, hindi maganda ang kanilang pakiramdam. Nag-react sila, nagalit sila. Nung sinabi ni Jesus na ako at ang Ama ay iisa, nagsidampot uli ng mga bato. Ibig sabihin, dati na siyang halos babatuhin. For the second time, nagsidampot uli ng bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting bagay o gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong at sapagkat ikaw, bagamat ikaw ay tao, ay nagkukunwari kang Diyos. Ayun, yun ang accusation ng mga Hudyo kay Jesus Christ. Nagkukunwari daw siya na Diyos. Tanungin ko kayo, mga kababayan, lalo na doon sa mga naniniwala na hindi Diyos si Kristo. Ang akusasyon ng mga Hudyo kay Jesus Christ, sasang-ayunan po ba ninyo na si Jesus Christ di umano, kaya nila binabato, ay dahil nagkukunwari
si Jesus Christ na Diyos. Kayo po ba ay pumapanig sa mga Hudyo sa pag-aakusa na si Jesus Christ ay nagkukunwari lamang na Diyos? Dahil kung pag-aaralan po natin, mga kapatid, mali ang inaakusa ng mga Hudyo kay Jesus. Kung tama ang ating pangunawa sa Biblia, hindi tayo sasang-ayon sa accusation ng mga Hudyo na di umano si Jesus Christ ay nagkukunwaring Diyos. Now, kung hindi siya nagkukunwaring Diyos, ano siya? Di tunay na Diyos. Dahil hindi siya nagkukunwari. Ano ba ang kabaliktaran ng pakunwari? Tunay, mga kapatid. Ang kabaliktaran ng tunay na Diyos, pakunwaring Diyos. So kung papanigan mo yung mga Hudyo sa mali nilang akusasyon, nagkukunwari daw na Diyos, si Jesus Christ, di hindi pala siya Diyos. Pero hindi po magiging tama ang mga Hudyo sa akusasyon na ito. Kasi kinakalaban nila si Jesus Christ. At hindi pwedeng si Jesus Christ ang maging mali sa usapan na ito, mga kapatid. Si Jesus Christ ay inakusahan ng mga Hudyo na nagkukunwari lang daw na Diyos. Pero sa mga tunay na Kristiyano na nakatanggap ng kapahayagan kung sino ang Diyos, ay maliwanag na si Jesus Christ sa puntong ito ng pagtatalo ng mga Hudyo at ni Jesus Christ, mali dito ang mga Hudyo for accusing the Lord Jesus Christ pretending to be God. Hindi po tama yung akusasyon ng mga Hudyo. Kaya naniniwala po tayo na si Jesus ay hindi nagkukunwaring Diyos nung sinabi niya na ako at ang Ama ay iisa, kundi siya ay tunay na Diyos. At bilang tunay na Diyos, siya yung nagsasabi sa Old Testament na ako ang nag-iisang Diyos at maliban sa akin ay walang tagapagligtas. Kahit ang mga alagad din naman ay naguluhan din sa unang pagkakataon nung hindi pa nila masyadong naunawaan, dahil si Jesus Christ every time nakasama nila ay may tinatawag na Ama sa prayer. May tinatawag na Ama sa panalangin. Tandaan po natin na lahat ng ginagawa ni Jesus Christ nung siya ay nagkatawang tao ay nagsiset siya ng example na dapat tularan ng mga alagad niya. Every time na nagpipray ang Panginoon, nagbigay pa nga siya ng pattern on how to pray. Ama namin, sumasalangit ka, sambay ng pangalan mo. Bakit yun ginawa ni Jesus Christ? Dahil ang sabi ng mga alagad, Lord, teach us to pray. Turuan mo kaming manalangin. Ibig sabihin, ang mga alagad during those days, hindi pa sila marunong manalangin ng nararapat at tamang panalangin. Kaya si Jesus Christ ay nagsiset ng example, mga kapatid, on how to pray. Pero hindi ibig sabihin ni Jesus Christ na i-memorize yung Ama namin at yun ang i-recite daily sa prayer. Hindi po. Mali naman yung interpretation ng ibang mga religion na ginawa na nilang memorized prayer yung Ama namin. Yun po ay pattern lamang ng prayer. Dahil hindi naman lahat ng pangangailangan at sitwasyon ng buhay mo ay napapaloob doon sa Ama namin na sinasaulo. Halimbawa, ang kailangan mo ay sapatos. Ang sapatos hindi naman doon nababanggit sa Ama namin. Kaya when you pray, pray to God, speak from your heart, mga kapatid. Kaya lang dahil sa time na yun hindi pa marunong ang mga alagad how to pray, nag-set ng Panginoon, magsipanalangin kayo ng ganito. Pag sinabing ganito, gaya nito. Pag sinabing gaya nito, pattern, naglalatag lang siya ng, kumbaga, guidelines kung paano ginagawa ang pananalangin. Magsipanalangin kayo ng ganito. So si Jesus Christ ay nagsiset ng example. Kaya every time na kasama nila si Jesus Christ, ay naririnig nila na si Jesus Christ ay nananalangin sa Ama. Kaya ito ay nagdulot din ng kalituhan sa simula. Lalo na, mga kapatid, kay Felipe. Dito po sa aklat ng Juan 14, tingnan po natin, mga kapatid. Dito po sa 7, kung ako'y nangakikilala ninyo,
ay mangakikilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon siya'y inyong mangakikilala at siya'y inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, Malaon ng panahong ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo ipakita mo sa amin ang Ama? So dito po ay tinuruan ng Panginoon si Felipe sa kanyang kalituhan, sa kanyang confusion. Mga kapatid, tandaan natin na sa panahon na ito ay hindi pa pupuspos ng Holy Ghost ang mga alagad. Even Peter, mga kapatid, hindi pa siya puspos ng Holy Ghost. After lamang ng resurrection ni Jesus Christ on the day of Pentecost, saka napuspos ng Holy Ghost ang mga apostoles ng Panginoon. Kaya kahit kasama na nila si Jesus Christ, ay hindi pa talaga malinaw sa kanila kung sino ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga nung siya'y lumakad sa tubig, nagulat ang mga alagad niya at nahintakutan, sino itong taong ito na lumalakad sa tubig at sinasaway ang alon, sinasaway ang hangin at ang bagyo. So, nagkakaroon sila ng amazement, nagkakaroon sila ng confusion marahil kung sino talaga si Jesus Christ. Kaya nung narinig nila na si Jesus ay nananalangin, may tinatawag na Ama, mga kapatid, nagtanong sila, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, sabi ni Felipe, at sukat na ito sa amin. Ano ang sagot ni Jesus Christ? Sinabi sa kanya ni Jesus, verse 9 of chapter 14 of John, Malaon ng panahong ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Yan. Ang liwanag ng sagot ng Panginoon. Kaya in support doon sa John chapter 10 verse 30, Juan 10:30, na sinabi ni Jesus, Ako at ang Ama ay iisa. Nagtanong si Felipe, ipakita mo sa amin ang Ama. Hinanap ni Felipe ang Ama. Ang itinuro ni Hesukristo ay ang Ama. Mga kapatid, kasi ang Ama ang hinahanap. Hindi naman pwedeng ang ituro ni Jesus ay iba. Ang hinahanap ni Felipe ay ang Ama. Sino ang Ama na tinuro ni Jesus kay Felipe? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Matagal mo na akong kasama, Felipe, hindi mo pa kilala ang Ama? Sino ba ang tinuro ni Jesus nung hinanap ni Felipe ang Ama? Ang tinuro ni Jesus ay ang kanyang sarili. Sapagkat sinabi niya na yan sa John 10:30 na ako at ang Ama ay iisa. Kaya mula noon, tumigil na sa katatanong si Felipe dahil tinanggap niya ang sagot ng Panginoon na si Jesus at ang Ama ay iisa. Kaya wala pong Trinity na paniniwala ang mga alagad. Wala pong Trinity na tinuro si Jesus Christ. Wala pong Trinity na tinuro ang mga apostoles at maging ang mga propeta. Because from Old Testament to New Testament, the Bible is teaching that there's only one, numerically one true God. And that one God manifested Himself in the flesh. No other than the Lord Jesus Christ. Kaya ang sabi ni Jesus kay Felipe, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Kung hindi si Jesus ang Ama, mali ang sagot niya. Sasabihin niya, sandali lang Felipe ha, tatawagin ko lang ang Father para ipakilala ko sa iyo. Pero hindi. Pastor, bakit niya tinatawag ang Ama sa panalangin niya? Dapat nating maunawaan na nung si Jesus Christ ay nananalangin, ginagawa niya ito hindi bilang Diyos. Wala namang Diyos na nananalangin. Nung si Jesus ay nanalangin, mga kapatid, sabi dito sa Hebrews chapter 5 verse 7,
na siya, si Jesus ang tinutukoy, sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya. Ayun. So mga kapatid, kailan daw si Jesus Christ na nanalangin? Sa araw ng kanyang laman. O kung liliwanagin natin, sa panahon ng kanyang pagkakatawang tao, kaya siya nananalangin. Kasi ang tao, tandaan natin, tinuturuan ng Panginoon na kung ikaw ay tao, dapat nananalangin ka. Kasi tao ka. Si Jesus Christ ay nagkatawang tao. Kaya siya ay nakita ng mga alagad na nanalangin as an example na ang lahat ng tao ay dapat mananalangin, mga kapatid. Pero ang nananalangin kay Jesus Christ, every time na naririnig siya ng mga alagad, ay ang kanyang pagiging tao lamang. Kasi may dual nature ang Panginoon. Siya po ay tunay na tao dahil pinanganak siya ng tao, pero tunay din siyang Diyos sapagkat siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Maliwanag po yan sa banal na kasulatan. Hindi siya tao na nagkatawang tao. Kung tao na siya dati pa, bakit pa siya magkakatawang tao? Yung salita lang na yun na si Jesus ay nagkatawang tao, ibig sabihin, may pinanggalingan siyang ibang katayuan o kalagayan. Hindi naman pwede na tao, nagkatawang tao. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao, mga kapatid. Kung dati na siyang tao from the beginning, bakit tinawag ng Bible na siya ay nagkatawang tao kung dati na siyang tao? Hindi ka pwedeng magkatawang tao kung dati ka ng tao. Si Jesus Christ, bago magkatawang tao, mayroon siyang ibang kalagayan. Basahin natin ang Pilipos. Mga kapatid, Philippians chapter 2 in verse 6. Na siya, si Jesus, bagamat nasaan yung Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao at palibhasay nasumpungan sa anyong tao. Siya ay nagpakababa at sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, sa kamatayan sa krus. Hinubad niya ang pagka-Diyos at nakitulad sa tao. Hindi siya tao lang dati. Kasi kung tao na siya dati from the beginning, hindi na siya pwedeng magkatawang tao. Kasi tao na nga mga kapatid. Pero dahil hindi siya tao from the very beginning, siya ay nagkatawang tao. Nakitulad sa tao. Mga kapatid, kung dati ka ng tao, bakit ka pa makikitulad sa tao? Ibig sabihin, may iba kang kalagayan. Aside from being a man, Jesus Christ, He is a true God. And the one only God. Mga kapatid, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. So mga kapatid, yun po ang aming paniniwala. Biblical. There's no Trinity word written in the Bible. So we don't believe in the doctrine of Trinity. Yan po ay Catholic Church doctrine na inadapt ng maraming mga born-again churches, mga kapatid. Pero ang totoo po, wala sa Bible ang Trinity. Ang nasa Biblia ay Holy One, not Holy Three. Walang Holy Three sa Bible. Holy One of Israel. Napakaraming mga talata sa Biblia na sinasabing Holy One. So we believe only in the Holy One of Israel. There's no Holy Three in Israel, mga kapatid. Isa lang ang tunay na Diyos. Ipagpapatuloy po natin ang usaping ito bukas. Huwag niyo po itong mamiss na continuation part 2 ng ating pong pagtalakay patungkol sa kung sino ang Diyos at kung ilan ang Diyos. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Medyo bibitinin ko muna kayo rito dahil ang oras natin ay napakaigsi, mga kapatid. Kaya tayo mamaya dyan sa Magsaysay Congregation, 3:00 ng hapon. And we invite you to attend our Sunday and Saturday services ng United Pentecostal Church
araw ng Sabado, alas 6:30 ng umaga, dyan po sa lugar ng Magsaysay Bulan Congregation. At dito naman po sa Iquirino Congregation, araw ng Sabado, alas 8 ng umaga. At dyan naman po sa Santa Remedios Bulan Congregation ng UPC, ay araw ng Linggo ang pagsamba, alas 7 ng umaga. Salamat po sa inyong pagsubaybay, pagpalain kayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Ander Rosario ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko, litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sakin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ng dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay. Pinatawad at pinago mong kulay. Tanging ikaw, Good morning kay Star Angel Berbian taglay. God bless. And Brother Rico, Star Cheryl. Ikaw ang Good morning po. karaman. Sir Gloria Trinidad, thank you for Ang watching. puso ko'y gagalak na Sir Eleanor Bucado, thank you for watching. Brother Limuel Hermosilla, thank you for watching. Sa pagsamba Mr. Ben Angeles. sa'yo, tunay ng dakila Si Mel Sumikad Solis, thank you sa for watching. buhay kong ito. Sister Maria Lorbelisa Ico, watching from Saudi Arabia. Good morning. Pagpalain kayo ng Puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nagilaan sa pagsamba lamang Arlene sa'yo. Barela, thank you for watching. Tunay ng dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Sister Marilyn Huagas Ayok, thank you for watching. Puri sa ngalan mo, ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay Sister na Mary Grace Gumaya, thank you for watching. sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang alay ko sa'yo. Ang alay ko sa'yo. Si Mama Eden Manata Nabua, thank you for watching. Sister Mary Ann Sunga sa Bulacan, thank you for watching. Maraming salamat mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon. God bless po sa inyong lahat. Have a good day. God bless po. Paki-share na lang po upang marami ang maabot ng mga salita ng Panginoon. God bless and good morning.